Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kaapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Dara Falogni. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Walang kawala sa batas ang dalawang regional most wanted person sa magkakahiwalay na operasyon ng operatiba ng Cavite Police Provincial Office. Bunga ito ng pinaigting na kampanya ng Cavite PNP, kriminalidad at mga wanted person upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan sa Calabarzon. Patrolwoman Emerson Abido sa balita. Dalawang regional most wanted persons ang matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Cavite Police Provincial Office sa magkahiwalay na law enforcement operations noong July 6, 2026. Sa unang operasyon, bandang alas 11 ng gabi, naaresto sa Barangay Paliko 2, Imo City ang Rock No. 6 regional most wanted person sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Tansa Municipal Police Station at Cavite Maritime Police Station. Nahaharap ang akusado sa dalawang kasong may kaugnayan sa murder at rape. Nakapwa may inalabas na warrant of arrest at walang inirekomendang piyansa. Samantala, bandang alas 10 ng gabi, naaresto rin ng mga operatiba ng Magallanes Municipal Police Station sa Barangay San Agustin, Magallanes, Cavite ang isa pang regional level most wanted person. Ang akusado ay nahaharap sa kasong murder sa ilalim ng revised penal code at wala ring inirekomendang piyansa. Kapwa ipinaalam sa mga akusado ang kanilang mga karapatang konstitusyonal at tinala sa kanilang himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang legal na proseso. Patuloy ang Cavite Police Provincial Office sa pinaigting na kampanya laban sa mga wanted persons upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Cavite Police Provincial Public Information Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Emerson Abido, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, bagong... Maraming salamat, Patrolman Abido. Gift-giving activities sa pamamagitan ng pamimigay ng school supplies ang isinagawa ng Benguet Police Provincial Office sa 44 na mag-aaral na ginanap sa Bugbis Elementary School, La Trinidad. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relation Month. Police Master Sergeant Beverly Pacas magbabalita. Mula ng Benguet Police Provincial Office ang pagdiriwang ng ika-31 buwan ng Police Community Relation sa pamamagitan ng isang gift-giving activity na isinagawa sa Bugbis Elementary School, Bugbis La Trinidad, Benguet. Sa isinagawang aktibidad, may kabuuang 44 na mag-aaral ang pinagkalooban ng mga school supplies na kinabibilangan ng school bags, notebooks, ballpen, lapis, water bottle at iba pang mahahalagang kagamitan sa pag-aaral. Pinangunahan ng programa ni Benguet PPO Provincial Director Police Colonel Junicio D. Bonoy bilang bahagi ng Project Delivering Donation to the Barrios o Project DDB ng tanggapan. Isang inisyatibong naglalayong suportahan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangunahing kagamitan sa pag-aaral at iba pang tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Sa pamamagitan ng programang ito, hangad ng Benguet PPO na mahikayat ang
mga karapat-dapat na mag-aaral na manatiling masigasig sa kanilang pag-aaral, magsikap na makamit ang kahusayan at ipagpatuloy ang pagtupad sa kanilang mga pangarap sa kabila ng mga hamon. Ang aktibidad na ito ay sumasalamin sa advokasya ng PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa pamamagitan ng taos-pusong paglilingkod at malasakit, lalo na sa mga kabataan. Samantala, nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat ang punong guro ng paaralan na si Miss Regina D. Sarmiento sa Benguet PPO at sa mga katuwang nitong donor para sa kanilang mapagbigay na suporta. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako si Police Master Sergeant Beverly L. Pacas, ang inyong PNN correspondent, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Master Sergeant Pacas. Mga pulis na nagbigay galing at serbisyo publiko ang pinarangalan sa ginanap na kick-off ceremony ng ika-31st Police Community Relation Month ng Cavite Police Provincial Office. Ibabalita yan ni Police Corporal Doris Caisip. Na kick-off ceremony na pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month ay formal na inilunsad ng Cavite Police Provincial Office ang isang buwang selebrasyon na naglalayong higit pang patatagin ang ugnay ng kapulisan at mamamayan. Pinangunahan ni Police Colonel Ariel Bred, Provincial Director ng Cavite PPO, ang mainit na pagtanggap kay Honorable Romel Enriquez, Pangulo ng Provincial Board Members, League of the Philippines at National Assistant Liaison Officer ng Union of Local Authorities of the Philippines. Kabilang din sa mga naging highlights ng nasabing programa ang pagkilala sa mga natatanging PNP personnel at stakeholders bilang pasasalamat sa kanilang mahalagang suporta at kontribusyon sa pagpapalakas ng police community relations. At upang higit na maiparating ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito, ating pakinggan ang mensahe ng ating panauhing pandangal. Ngayon po may nilbiyan bilang presidente po ng mga board members sa buong Pilipinas ay isa po yung katuwang kung paano pa ho natin papagandahin o paano pa ho natin papalaganapin at paano natin papagandahin ang kumpiyansa ng ating mamamayan na lagi po nariyan ang ating po mga kapulisan at lagi po nariyan ang ating pong mga partner NGOs upang bigyan po ng isang ligtas na Cavite ang ating mamamayan. Sa pagtatapos ng programa, muling pinagtibay ng Cavite Police Provincial Office ang pangako nitong maghahatid ng tapat, maaasahan at makataong serbisyo habang patuloy na pinalalakas ang tiwala at pakikipagtulungan ng komunidad tungo sa isang mas ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning polis, ako ang inyong PNN correspondent. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Dalawang magkahiwalay na online school threats sa Bacoor ang mabilis na inaksyonan at naresolba ng Cavite PNP. Muling magbabalita dyan si Police Corporal Doris Caisip. Naresolba ng Bacoor Component City Police Station sa pakikipagtulungan ng Cavite Provincial Anti-Cybercrime Response Team ang dalawang magkahiwalay na insidente ng online threats na nagdulot ng takot at pagkaantala ng klase sa ilang paaralan sa Bacoor City. Sa unang insidente, isang 14 anyos na grade 9 student ang natukoy na nasa likod ng Facebook post na naglalaman ng mga banta laban sa isang National High School sa Bacoor, Cavite. Sa isinagawang investigasyon, nakumpirma ang pagkakakilanlan ng nasabing individual at na-recover ang isang cellular phone na ginamit sa paggawa ng naturang post. Batay sa paunang investigasyon, posibleng na-impluwensyahan ng mga ito ng mga insidenteng nakita sa social media at ginaya ito bilang eksperimento. Ang nasabing individual ay isinailalim sa tamang proseso at itinurn over sa City Social Welfare and Development Office. Samantala, isang 15 anyos na grade 10 student naman ang natukoy na nasa likod ng bomb threat post na kanyang ipinost sa social media platform na tumutukoy sa tatlong national high school sa Cavite. Noong July 9, 2026 ay isinampa laban sa 15 anyos na individual ang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o malicious dissemination of false information, kaugnay ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012.
at isinailalim ito sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor ng Bacoor City. Muli namang pinaalalahanan ng Cavite PNP ang publiko, lalo na ang mga kabataan, na maging responsable sa paggamit ng social media. Ang anumang online post na nagdudulot ng takot, alarma o banta sa publiko ay may kaakibat na pananagutan sa ilalim ng batas. Mula sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning pulis, ako ang inyong PNN correspondent. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mahigit kumulang 1 milyong piso na halaga ng smuggled cigarettes ang nasabat sa magkahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 10 sa Lanao del Norte. 4 na individual arestado. Nakibalita dyan si Patrolman Kim Luna. 1 milyong pisong halaga ng hinihilalang smuggled cigarettes ang nakupiska ng Police Regional Office 10 habang 4 na individual ang naaresto sa dalawang magkakahiwalay na anti-smuggling operation sa Lanao del Norte. Sa unang operasyon, nagsagawa ng checkpoint operation ang mga tauhan ng 1005th Maneuvering Company RMFB 10 at Pantar Municipal Police Station sa Regional Border Control Point sa Barangay Kampong Pantar ng naturang probinsya. Naharang ang isang Mitsubishi Strada na bumabiyahe mula Marawi City patungong Iligan City kung saan natuklasan ang 250 reams ng red modern cigarettes na walang kaukulang government health warning stickers at may tinatayang halaga na 200,000 pesos. Naaresto sa naturang operasyon ang driver at kanyang pasahero matapos mabigong magpakita ng mga dokumentong nagpapatunay sa legal na pagdadala ng mga sigarilyo. Sa ikalawang operasyon, rumisponde ang Kauswagan Municipal Police Station sa isang ulat mula sa isang concerned citizen tungkol sa kahina-hinalang sasakyan na paulit-ulit na umiikot sa lugar. Sa isinagawang verifikasyon, nadiskubre ang 1,000 reams ng fourth menthol cigarettes na may tinatayang halaga na 800,000 pesos na nakatago sa loob ng isang Mitsubishi Mirage. 2 menor de edad ang naabutan sa loob ng sasakyan. Alinsunod sa umiiral na batas, agad na silang isinailalim sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Kauswagan para sa kaukulang pagproseso. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Pantar Municipal Police Station ang dalawang naarestong nasa hustong gulang, habang ang lahat ng nakupiskang sigarilyo at mga sasakyan ay inihahanda para sa turnover sa Bureau of Customs. Inihahanda rin ang pagsasampa ng kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act laban sa mga responsable. Ayon kay Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Regional Director, patuloy na paiigtingin ng Police Regional Office 10 ang kampanya laban sa smuggling upang mapigilan ang pagpasok at distribusyon ng mga iligal na produkto at maprotektahan ang interes ng publiko at ng pamahalaan. Hinihikayat din ng mga kapulisan ng publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad at agad i-report ang anumang kahina-hinalang transportasyon o bintahan ng smuggled goods upang mapanatiling ligtas at maayos ang komunidad dito sa Northern Mindanao. Wala dito sa Lanao del Norte Police Official Office, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolman Luna. Isang babaeng nangangailangan ng agarang medikal na atensyon, mabilis na nirespondihan at tinulungan ng La Trinidad PNP. Patrolwoman Grace Bolangin sa detalye. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng La Trinidad Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat hinggil sa isang babaeng nakaranas ng matinding pag-atake ng hika sa Barangay Cruz, La Trinidad, Benguet. Nakatanggap ng tawag ang Tactical Operations Center ng La Trinidad MPS mula sa isang concerned citizen na humihiling ng agarang tulong para sa babaeng nahihirapang huminga at nangangailangan ng agarang medical na atensyon. Kaagad na nagtungo sa lugar sina Police Staff Sergeant Kevin Biding, Police Corporal Marlon Noses at Police Corporal Lorraine Lamuas. Sa kanilang pagdating, natagpuan nila ang biktima na nag-iisa sa loob ng kanyang silid at hirap na hirap sa paghinga. Agad na nagsagawa ng paunang lunas ang mga pulis, tinulungan ang babae na gamitin ang kanyang iniresetang inhaler at ginabayan siya sa tamang pamamaraan ng paghinga upang maibsan ang kanyang kondisyon habang hinihintay ang pagdating ng iba pang emergency responders. Dahil sa critical na kalagayan ng pasyente, agad na nakipag-ugnayan ang mga pulis sa Emergency Medical Services at Bureau of Fire Protection
operasyon. Sa pamamagitan ng mabilis na koordinasyon, ligtas na naihatid ang babae sa emergency room ng Benguet General Hospital upang mabigyan ng karampatang medikal na paggamot. Dahil sa maagap at mahusay na pagtugon ng mga pulis at iba pang emergency responders, naging matatag ang kondisyon ng babae at patuloy na nagpapagaling. Muling pinatunayan ng insidenteng ito ang kahandaan at dedikasyon ng Philippine National Police sa pagbibigay ng agarang serbisyo sa publiko, higit sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ipinakita ng mga kapulisan na ang kanilang mabilis na pagkilos, mahusay na koordinasyon at taus-pusong malasakit ay may mahalagang papel sa pagliligtas ng buhay sa oras ng pangangailangan. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Bulangan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang para sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook accounts ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Dara Falome. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.